paki-subscribe na rin kung bago ka pa lang ditong nanonood dito sa Donmar TV. Subscribe para updated kayo lagi sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Nadagdagan pa ang mga mambabatas na nagsasabing politika ang nasa likod ng pagkwestiyon sa 2025 national budget. Para kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, may mga gusto umanong mang-hostage sa budget. Ginawa ang pahayag kasunod ng petisyong inihain sa Korte Suprema ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at iba pa upang hilinging ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang 2025 national budget. What they're actually asking is tantamount to hostaging the budget, the operation of all the agencies in the government, all the bureaucracy in the government for 2025 operation. Yes, I think one of the reason, kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Mariin namang pinabulaanan ng mga petitioner ang aligasyong pamumulitika ang nasa likod ng kanilang hakbang. Hindi naman ako tatakbong senador, congressman lang ako, magre-election lang. So, at saka I don't deal with that kind of diversions. So kung may blanco, at saka ratified yun ratified yun ng both chambers, plenary ng House and Senate. So when it was ratified with blank items, dapat mag-reflect doon, blank or zero doon sa enroll bill mo. Hindi ko nakita yung enroll bill, hinihingi pa namin, wala pa akong nakuha, but it is in the GAA, pagdating sa GAA may mga figures. So supposedly yung GAA is the signed by the President na yon, yung enroll bill. So highly questionable. Tinitrivialize lang nila dahil nahuli, caught in the act sila, na binubudol ang Pilipino. That is criminal. That is falsification of legislative document. That is usurpation. Whoever that person may be is guilty of usurping the function of the legislative department of government. Naninindigan si House Committee on Appropriations, Acting Chairperson, Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, walang nilalabag na batas ang 2025 national budget. Gate nito sa blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa pambansang pondo na pagkasunduan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga para sa blankong probisyon. May authority umano ang technical staff na gawin ang corrections batay sa probisyon ng mismong BICAM report. Kung ang ginawa ay naglagay ng figures na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali, yun po ay unconstitutional. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi yun ang nangyari. So, yun ang dalawang distinction. At again, as I had explained, lahat po ay ayon sa reports na existing na po. Makikita po natin na these are based on the Senate Committee report, based din po sa HGAB, based din po sa actually you will also see some of the figures in other portions of the BICAM report itself, and as well as BICAM discussions. Ang Technical Secretariat had absolutely no discretion. Para lang yan gumawa ka ng schoolwork. Meron akong kaibigan na nilagay niya sa analogy na gumagawa ka ng schoolwork, hindi pa pagka inuumpisahan mo yan, nag-iiwan ka pa ng blanco, pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Ayon naman sa isa pang kongresista, sa Korte Suprema na nga dapat resolbahin ang issue. Ito ay bagaman naniniwala siyang dumaan sa proseso ang pagpasa at pag-aproba sa 2025 national budget.
We believe that we've worked very hard for this budget, and we'd like to think that it followed all the guidelines that would be necessary. But if there's any question, then definitely the proper venue would be the Supreme Court, and we'd like to see them give a proper judgment on that. Ito, simulan na natin. Tungkol kay PRRD, the mastermind. Grabe, no? Posibleng may kinalaman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaing reklamo sa Korte Suprema laban sa ipinasang 2025 national budget. Giit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, pwedeng politika raw ang motibo. Nitong Lunes lang na maghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap at Attorney Vic. Grabe, no? So, wala na silang palusot dito sa blank items kasi nilaglag sila ni Kimbo, naalala nyo? Panay ang tangge, wala akong nakitang blank items. Sinasabi nila, wala namang problema doon. Tinatangging may blank items. Ang dami pong mga members nung vice scammer na yon at pati hindi members. Sinasabi walang blanco yung yung vice scam na yon. Oh. Pero nilaglag sila ni Kimbo at sinabi meron. Oh. So naubusan na sila ng palusot. Ngayon naman ang palusot nila, mastermind si PRRD. Siya ang may kasalanan nitong blank items na ito. Oh. Matindi, no? Rodriguez para questionin ang pambansang pondo. Yan ay matapos makitaan ng umano'y 28 blank items ang ilang 28 blank items, ha? Halaga ng pondo sa bicameral committee report. Kung titingnan mo rin kung who are the people. Ito mga Adjong! Ito mga umiepal na namang natin mga congressman, no? People behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court. They are all well connected with the Duterte. Ang tono nitong mama na ito, itong si Adjong na ito. Connected. Pasimuno, PRRD. Lahat. Kaya daw nagkaroon ng problema. Hindi po, Adjong. May problema tayo sa blank items. Given na po yun. Kahit nga kakampin yung si Kimbo, nilaglag na kayo. And that is illegal. Bakit po? Ipapaliwanag natin, ha? Sino ang nag-fill up nung blank items? Okay? Ito, wag na natin pagtalunan kasi may mga pumapasok na bashers dito. Sinasabi walang blank items, meron pong blank items. Inamin na. Okay? Kasi po, meron pong binabalangkas po itong budget ng House at saka ng Senado. Yan po yan. Tapos, yung mga hindi mapagkasunduan, babalangkasin pa rin yan ng tinatawag nilang BICAM. Itong BICAM na ito pa nga ay kine-question dahil ito daw ay unconstitutional. Kasi lahat dapat ng tungkol dyan sa budget ay dapat pinag-uusapan ng buong Kongreso. Ng buong kasama ang Senado. Okay? So hindi lang yung mga ilang members ng BICAM na kung tinitingnan ay talagang ang may control lang dyan ay House Speaker, Senate President at saka yung appropriation which is before si Saldico, ngayon si Kimbo. Naiintindihan natin. So may blanco. Bawal po yung blanco na yon. Pero meron din pong yung pinirmahan ni BBM totoong hindi na blanco. So from blanco at hindi na blanco, sino ang nag-fill up? Bawal yun. Kasi ang sabi ni Kimbo, ito daw ay finil upan ng mga staff ng vice scammer. Kita nyo kung gaano sila ka-scammer? Hindi po pwede yun. Hindi po typo error ang blanco. Hindi po nagkamali sa grammar, hindi nagkamali ng spelling. Blanco po. At yan po, ang usapin po dyan ay bilyong-bilyong pera ninyo. Pera ng bawat isang Pilipino. Hindi pwedeng staff ng mga politiko ang mag-fill up niyan. Naintindihan nyo na ang problema.
Eto naman, pasok naman ito mga young guns na ito, pasok naman to si Adjong, hindi yan ay pinupolitika lang ng mga Duterte. Kasala, naubos ang palusot nitong, nakita nyo na kung gaano kakitid ang utak nito at nakikita nyo ang kanilang tono. Yung isang balbasarado na congressman, sino naman ang sinisisi? Si BP Sara. Eto namang mama na ito, ang sinisisi naman, si PRRD. Nakikita mo ang tono ng congressman? Kayo ba ay mga politiko? Nagtatanong lang po o kayo sindikato? Kasi alam na given na may mali. May illegal na nangyari. Kumbagat sa mga documents, hindi mo papayagan na yung sekretary mo na lang ang pumirma. Mali po yun. Tapos, imbis na inaayos ninyo, pinagtatanggol nyo pa. Para kayong mga sindikato niyan. Giit ni Adyong, tingin din ni dating Senador Franklin Drilon ay may kinalaman ng mga Duterte sa petisyon sa budget. Dagdag pa ni Drilon, tila ito na raw ang pinaka-corrupt na budget. Pakinggan nyo mabuti ito si Drilon Drilon, wag mo masyadong ipikit ang mata mo. Kasi lagi ka naming nakikitang natutulog dyan sa session nyo. Baka mamaya habang ini-interview, mapikit ka, makatulog ka dyan. Pakinggan nyo mabuti dahil si Drilon, kukontrahin si Drilon. Ang gulo nun, Coach Oli. Si Drilon, siya mismo kukontrahin niya sarili niya. Pakinggan nyo yung una niya sasabihin. Nagawang politika ng mga grupo ni Duterte, ginagawang politika at pinapaniwawala ang taong bayan na mali ito. Anong una niya sinabi? Etong tungkol sa blank items ay pinupolitika ng mga Duterte. Pinapaniwala ang mga tao na mali ito. So ibig sabihin, para sa kanya, tama naman yung blank items. Mali si PRRD. Kung susundan mo yung kanyang sinabi, pinupolitika lang Pinapaniwala lang ng mga Duterte ang taong bayan na mali ito Pakinggan nyo susunod niyang sasabihin. 4 na taon ako sa Senado. 4 na taon siya sa Senado. 24 na taon ako tumingin. 24 na taon akong tumingin sa Senado. Ang national budget. Ito po. 4 na termino. So 6 times 4 kasi 6 years. 24 na taon siyang tumingin sa budget. Ulitin natin. Ng national budget. Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang minanggol nila yung... Ano sabi niya? Ito ang pinaka-corrupt. Ulitin ko mabuti National budget. Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang minanggol 4 na taon ako sa Senado. 4 na taon. 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang minanggol nila yung budget. Kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. That's bad. Nakita mo? Sabi niya, pinulitika ni PRRD at pinapaniwala lang ang tao na mali. Ano sabi naman nitong mama na ito? 20 taon akong senador. Binabantayan niya yung budget at etong budgetan na ito ang pinaka-corrupt. Di kinukontra mo sarili mo. Sabi mo kanina, pinulitika lang ng Duterte. Pinapaniwala at niloloko lang ang tao na mali yung blank items. Tapos ngayon sasabihin mo, ito pinaka-corrupt. Drilon, matulog ka na nga lang, Drilon. Alam mo, itong mga ito kasi, hindi, ito yan, pati yan si Lamas. Ito si Drilon, itong mga dilaw, hindi nila matanggap sa sarili nila na ang sumigaw ng hustisya dito patungkol sa blind items ay Duterte. Sila ay naniniwalang mali ito. Maling-mali. Including ito sila Lamas. Napapakinggan ko yan sila Napaka-sarcastic niyan, mga taong yan. Pero ayaw nilang ibigay ang credit sa Duterte.
Ganun po itong mga to. So, ang pauna ni Drilon, binanatan si Duterte. Pero, sumang-ayon naman siya doon sa sinabi ni Duterte. At pansinin ninyo, hindi man lahat, pero maraming dilaw, ganyan ang tono. Sasabihin mali ang blank items, pero sisiraan ng Duterte. Hindi ko maintindihan itong mga dilawan. Sala sa init, sala sa lamig. Ha? Ayaw nilang magbigay ng credit when credit is due. Diba? Para sa kanila kasi, ang matinulang, si Cory, ang dilaw, ang dilaw, ang dilaw. Kaya naging inodoro ang dilaw di ba? Nung panahon naman nila, anong ginawa ng dilaw? May nagawa ba sa Pilipinas? After the 1986 EDSA Revolution, lalo tayong lumubog. Ngayon ba asensado tayo? Ang umupo dyan, dilaw. 2 Aquino pa nga ang naupo dyan eh. Diba? Naikukwento ko lang. Kasi, nakita nyo naman sa mga pinagsasabi ni Drilon obviously, di ba? Para lang hindi niya mapuri si PRRD, pati sarili niya kinontra niya.